lumakas sa typhoon category, Bagyong Dante, inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Isa pang bagyo sa labas ng PAR, minomonitor ng Pag-asa. Habagat lalo pang pinalalakas ng mga umiiral na bagyo. Metro Manila at iba pang mga lugar patuloy na makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Bilang na naitalang patay dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyo at habagat, sumampa na sa 12. Mga lugar na isinailalim sa state of calamity, nasa 4 na puna ayon sa NDRRMC. Philippine Institute of Volcanology naglabas ng lahar advisory mula sa Mount Mayon sa Albay. Mga residente malapit sa paanan ng bulkan, pinag-iingat. Pitong lugar sa Northern at Central Luzon pinag-iingat sa banta ng storm surge dahil sa bagyong Emong. At mag-asawa sa Kalumpit, Bulacan, patay matapos na makuryente habang nakalusong sa baha. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 24, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patuloy ang isinasagawang rescue operations ng Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office upang ilikas ang ilang residente sa lungsod na binaha, bunsod ng mga pag-ulan. Ayon sa DRRMO ng Navotas, mas tumindi pa ang pagbaha lalo na sa barangay San Jose kung saan nasira ang pader na nagsisilbing harang sa katabing ilog na sinabayan pa ng high tide. Mula sa Navotas City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, gaano na ba kalalim ang baha dyan sa Navotas? Magandang umaga, Ella. Simula nga bandang alas 9:30 kanina ay may mga lugar na dito sa Navotas City ang nakaranas nga ng hanggang tuhod. O di kaya meron din naman mga nakaranas na hanggang dibdib na tubig baha. Ayon kay Navotas City Mayor John Ray Chanco, isa sa naging dahilan ng mabilis na pagtaas ng tubig baha ay ang natumbang pader mula sa isang pribadong kumpanya malapit sa ilog. Bukod rito, alas 10 naman kanina nang mag-peak ang high tide sa lungsod na umabot sa 2 meters. Dahil sa pagtaas ng tubig, nagsagawa ng rescue operation ang tauhan ng Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residenteng apektado, lalo na sa Celestino Street sa barangay San Jose kung saan malapit yung nasirang pader. Tumulong naman ang Philippine National Police sa paghahatid ng ilang individual na stranded dahil hindi madaanan ng mga sasakyan itong ang mga kalsada. Ella, nandito tayo ngayon sa C4 Corner M. Naval Street dito nga sa Navotas at dito makikita natin na umaabot na rin yung baha na hanggang aabot sa bukong-bukong. Pero dito pa lang, Ella, ay pinapayuhan na nga ng mga tauhan ng traffic ng Navotas na wag nang pumasok yung alinmang uri ng sasakyan dahil nga pagdating naman sa bahagi o pagpasok na sa lungsod ng Navotas ay malalim na yung baha. At yan muna ang ating update mula rito sa Navotas City. Balik sa inyo dyan, Ella. Benedict, papaano na yung nasirang pader na bumagsak nga? Ano ngayon ang ginagawa ng LGU para hindi lalo nga umagos ang tubig doon?
Ella, kung matatandaan natin nung nakaraang buwan, ay meron ding nasirang pader. Kahalintulad ito noon, Ella, kung saan kahit wala ngang ulan, ay nagkaroon ng pagbaha sa lungsod ng Navotas. At aalamin natin yan sa lokal na pamahalaan kung kumbaga pagkatapos ng high tide, kasi noon ay nung nagkaroon ng high tide, doon sila naggawa ng panibagong pader, Ella. Alright, maraming salamat, Benedict Samson. Nagtulong ang Philippine Coast Guard at City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Calapan City, Oriental Mindoro para magsagawa ng preemptive evacuation sa Sitio Pulang Tubig, Barangay Gutad at Barangay Bukayaw. Bunsod ito ng pagtaas ng tubig baha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na epekto ng mga bagyong Emong at Dante at ng habagat. 6 na pamilya o 18 individual ang nailika sa Barangay Gutad Evacuation Center at nasa 40 residente naman ang inilikas sa evacuation center sakay ng rescue boats sa Barangay Bukayaw. Naglabas na ng babala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS hinggil sa posibleng pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Mayon, bunsod ng banta ng malakas na buhos ng ulan dala ng sama ng panahon. Samantala, isinara na ang Budiao Road sa Daraga Albay matapos na masira dahil sa nangyaring flash flood doon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano-anong mga lugar sa Albay ang pinag-iingat sa banta ng lahar? Yes, Ella, pagdatanghali ang mga lugar ng Miisi, Binaan, Kirangay, Maninila, Masalawag, Bulag-Bukad, Nasisi, Mabinit, Matanag, Basut at Bulawan Channel sa lalugyan ng Albay. Ito ay mga tinukoy na lugar ng Philippine Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na pwedeng madaan ng pagragasa ng lahar doon sa Mayon Volcano. Naglabas na nga ng advisory ang PHIVOLCS hinggil sa posibleng pagragasa ng lahar sa mga naturang lugar. Bumatay ang PHIVOLCS sa posibleng pagkakaroon ng malakas na pagbuhos ng ulan dala ng sama ng panahon sa gawin ng Bulkang Mayon. Ang malakas na buhos ng ulan ang posibleng makapagdala ng volcanic sediment flows o lahar, muddy stream flows o muddy runoff sa mga ilog at drainage area ng Mayon. Inaabisuhan ng DOST PHIVOLCS ang mga residente na maging mapagbatyag, mapagbantay at maging handa ang mga komunidad sa mga determined zones ng lahar flow at related hazards. May posibilidad kasi na gumawa ang Pyroclastic Density Current o PDC deposit noong 2018 at 2023 Mayon eruptions na sa mga lugar ng watersheds ng Maisi, Mabinit, Buyuan at Basud channels. Pansamantalang hindi na madaanan o di na madadaan ang Budiao Road sa Daraga Albay, buso ng pagkasira sa naranasang flash flood doon, buso ng malakas at walang tigil na pag-ulan dala ng sama ng panahon. Inabisuhan ang publiko na dumaan sa alternatibong daanan sa Barangay Banyadero para na rin sa kaligtasan at makarating ng walang aberya sa kanilang mga patutunguhan. Yan ang balita mula sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nasawi ang mag-asawa mula sa Barangay Kalumpang sa Kalumpit, Bulacan matapos itong makuryente habang nakalusong sa tubig baha. Bunsod nito, mahigpit na pinag-iingat ang mga residente sa posibilidad na makuryente lalo't lubog pa rin sa tubig ang karamihan ng mga lugar sa Bulacan. Mula sa Kalumpit, Bulacan, alamin natin ang detalye ng balita kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang detalye nitong mag-asawang nakuryente dyan sa Kalumpit? Magandang tanghali aga. Ang nangyari dito ay kanina mga bandang alas 8 ng umaga. Itong bubong na nakikita natin sa aking likuran, ito yung bumagsak kanina mga bandang alas 8. Sakto naman, itong wire na nakikita natin, sumayad ito at kasabay ng bubong at sumayad na rin doon sa tubig. Sakto naman nung papalabas na yung mag-asawa ay bigla na lang silang nakuryente habang sila ay lumulusong sa tubig baha. Patay ang mag-asawa dito sa Barangay Kalumpang, Kalumpit, Bulacan matapos na makuryente sa tubig baha pasado mag-alas 9 kaninang umaga.
Ayon kay Arnel Postino, kapitan ng Barangay Kalumpang, nakita na lang ito ng kanilang kapitbahay na nakababad na sa tubig baha. Base sa nakalap nilang impormasyon, bumagsak ang bubong ng nasabing tent, nito kasama ang linya ng kuryente, paglusong ng mag-asawa sa tubig. Doon na sila nadisgrasya. Sa nakita po namin at ayon din sa mga kapitbahay na kasamahan niya, yung kanyang kubo na buwal, may kuryente na nakatap na natutulog sa may tubig dahil sa bahanga sa Katulukuyan at may bagyo. Doon sila na-kuryente. Sobrang paghinagpis naman ang nararamdaman ng anak nito dahil gustuin man niyang silang puntahan pero wala naman silang magawa. Nandun yung magulang ko. Nandun yung tatay mo, nandun. Kahit sino naman. Napakasakit naman. Nung kaming magkapatid, wala kaming magawa. Para sa magulang namin. Hindi namin gusto. May responde naman na Kalumpit Rescue at kasama yung barangay pero hindi rin sila makalapit dahil delikado. May 15 ang naging seguridad sa lugar ng barangay at hindi di pwedeng dumaan sa lugar. Kinakailangan may distansya lamang na 5 metro ang layo sa mga biktima. Samantala, bandang alas 11 nga nang dumating ang Meralco at doon palang doon na naputol yung linya ng kuryente na live wire at saka palang nakuha yung 2 nasawi. Sa ngayon ay wala nang munang kuryente dito sa Barangay Kalumpang sa parte ng lugar na ito. Aga, ito nga yung sitwasyon ngayon ng lugar kung saan dito sa lugar na pinatatayon ko, doon mismo natagpuan sa aking likuran yung mag-asawa at malungkot na nga pangyayari dahil yung kanyang anak ay sakto lang na kakasampa lang din ng papunta ng ibang bansa at ito'y may nangyari ng ganitong sitwasyon na yung kanyang ama ay nasawi at ito rin yung nagiging dahilan ng problema rin na dito sa lugar ng Kalumpang at mahigpit yung paghigpit dito sa lugar lalo na nagkaroon na nga ng ganitong disgrasya sa kuryente sa tubig. At yan, muna ang ating latest live mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Sa gitna ng malawakang pagbaha sa maraming lugar sa bansa, muling nagpaalala ang Meralco sa publiko hinggil sa mga dapat gawin upang maiwasan ang disgrasya kaugnay ng kuryente. Sa mga binahan lugar, mainam na patayin agad ang main switch upang maputol ang daloy ng kuryente at maiwasang kumalat ito sa tubig. Tanggalin sa saksakan ang mga dekuryenteng appliances at tiyaking hindi ito nakababad sa baha upang maiwasan ang short circuit. Pinapayuhan din ang lahat na huwag hahawak ng anumang electrical device o outlet ng basa ang kamay at siguraduhing ligtas ang paligid bago magsagawa ng anumang hakbang. Bago muling gamitin ang kuryente sa bahay, ipatingin muna sa lisensyadong elektrician ang mga saksakan at wiring upang matiyak ang kaligtasan. Para sa anumang concern tungkol sa linya ng kuryente, maaaring tumawag sa Meralco hotline o makipag-ugnayan sa kanilang official social media accounts para sa agarang aksyon. Sumampa na sa 12 tao ang bilang ng naitalang patay bunsod ng pinagsama-samang epekto ng bagyong Krising, Dante, Emong at Habagat sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 12 na ang naitalang nasawi bunsod ng kalamidad. Habang may 8 sugatan at 8 rin na patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Samantala, lumobo pa sa mahigit 3 billion pesos ang pinsaalang naitala sa sektor ng infrastruktura, habang nasa mahigit 648 million pesos na rin ang agricultural damages. Nasa 40 mga syudad at munisipalidad na ang nagdeklara ng state of calamity, habang nasa mahigit 2.7 million na ng populasyon sa bansa ang apektado ng kalamidad. Kanselado ang maraming biyahe ng Philippine Airlines at Cebu Pacific ngayong araw, July 24 hanggang bukas, July 25 dahil sa matinding pag-ulan,
pagbaha at epekto ng habagat na pinalalakas ni na bagyong Dante at Emong. Ayon sa PAL, kabilang sa mga apektado ang mga domestic flights patungong Puerto Princesa, Lawag, Busuanga, Basco, Kawayan, Tugigaraw. Gayon din ang ilang international flights gaya ng Manila, Osaka, Manila. Samantala, nag-anunsyo rin ang Cebu Pacific ng karagdagang flight cancellations ngayong araw hanggang bukas sa mga rutang Manila, Cebu, Legazpi, Rojas, Iloilo, Bacolod, Puerto Princesa, Tacloban at Davao. Pinapayuhan ng mga pasaherong apektado na huwag na munang tumuloy sa paliparan at mag-avail ng rebooking o ibang option na iniaalok ng mga airline company. Nagpapatuloy din ang monitoring ng airline sa lagay ng panahon at posibleng maglabas pa ng karagdagang abiso sa mga susunod na oras. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang evacuation centers sa San Mateo, Rizal. Unang pinuntahan ng Pangulo ang evacuation center sa Barangay Mali kung saan nandun pa rin ang ilan sa ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha. Pinangunahan ni PBBM ang pamamahagi ng food packs. Sunod na pinuntahan ni PBBM ang Barangay Santa Ana at personal ding inalam ang sitwasyon ng mga evacuee. Matapos nito ay dumiretso ang Pangulo sa NDRRMC headquarters para sa situation briefing. Kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang agaran tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagguho ng lupa sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. 3 pamilya ang apektado ng insidente at 2 sasakyan din ang napinsala. Sa pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, tatanggap ang mga apektadong residente ng immediate assistance at long-term support sa pamamagitan ng house program at coordinated response. Ire-relocate ang 3 pamilyang naapektuhan sa rental house program ng lungsod sa Barangay Payatas. Batay sa Quezon City Government, hindi posible ang construction ng retaining structure sa lugar dahil pagmamayari ito ng isang subdivision. Matagal na ring itinuturing na non-buildable zone ang apektadong lugar dahil sa geohazards at pinaalalahanan na rin ang mga residente na mag-relocate o lumipat ng tirahan. Umabot na sa higit 24,000 pampublikong paaralan sa bansa ang nagdeklara ng suspensyon ng in-person classes ngayong araw. Ayon sa Department of Education, ito ay epekto ng mga bagyo at pag-iral ng habagat. Narito ang report ni Jed Neresina. Mayroong 131 paaralan sa bansa na ginagamit pa rin bilang mga evacuation center ayon sa Department of Education. Ito ay kinabibilangan ng Region 1, 2, 3, Region 4A, 4B, 5, Cordillera Administrative Region, National Capital Region at Mimaropa. Ayon sa DepEd Situation Report, nananatiling suspendido ang face-to-face classes sa mga lugar na ito at sa ilang paaralan, tumagal na ng hanggang 4 na magkakasunod na araw ang paghinto ng klase bunsod ng masamang panahon. Bukod dito, isang malaking hamon din ang kinakaharap ng sektor ng edukasyon lalo na't mayroon ng naitalang pinsala sa mga silid-aralan. Naitala ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service na nasa 1,794 classrooms na ang may minor damage, 540 ang may major damage, 531 naman ang totally damaged classrooms. Bukod pa rito, ang 208 damaged hygiene facilities. Bilang tugon sa sitwasyon, nagbigay direktiba na ang DepEd DRRMS sa mga field office at paaralan na i-activate ang contingency plans para sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinasisiguro rin ang kaligtasan ng mga learning material, school record at mahahalagang kagamitan upang maiwasan ang pinsala nito. Sinimula na rin ang paglalaan ng response funds sa mga apektadong paaralan para sa agarang paglilinis at clearing operations. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nasa 70% na ng 2,000 ektaryang tanim na palay sa Bulacan ang hindi na mapapakinabangan ng mga magsasaka sa probinsya matapos na masalanta ng sama ng panahon. Narito ang report ni Nestor Torres. Umabot na sa 90% ng mga tanim na palay mula sa mahigit 2,000 hektarya ng palayan sa Bulacan ang hindi na mapapakinabangan matapos malubog sa baha dahil sa masamang panahon. Isa si Mang Rolando Agapito sa mahigit 100 magsasaka sa Bulacan na dapat sana ay aani ng palay ngayong linggo. Ngunit wala na siyang mapapakinabangan sa kanyang 1 hektaryang palayan matapos itong masira dahil sa habagat. Yan po, dapan-dapa yung bukid ko. Nanadali po ng bagyong habagat. Saka wala na kaming aani na naman dito. Wala ang mangyayari sa saka namin. Yan ang problema, hindi naman mabibili na naman. Tanggihan na naman ang mamimili. Sa Plaridel, Bulacan, ganito rin ang sitwasyon ng ibang mga magsasaka. Lubog sa baha ang kanilang pananim at inaasahang mabubulok ito. Ang masakla pa, kung mabibili man ito sa kanila ay sa sobrang murang halaga na lamang. Ayon kay Mang Roberto Hernandez, Pangulo ng Samahan ng mga Magsasaka sa Bulacan, halos 90% ng mga tanim ang nasira. Ang lugi na magsasaka, halos 90% ang pagkakasira ng palay. Sa halaga ng palay, lalo namang lugin-lugi. Kasi nga, ang palay mangingitim eh. Ay babad pa sa tubig. Kaya kawawa naman kami magsasaka ngayon. Paano kaya, anong dapat hilingin namin sa gobyerno? Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng revised guidelines ang Social Security System para sa Calamity Loan Program o CLP upang tulungan ang mga miyembro sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa mga sakunang tulad ng bagyong Krising. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro, ibinaba sa 7% mula 10% ang taunang interest rate para sa calamity loans kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang interest rate para sa salary loans ay ginawa na lang rin na 8%. Saklaw ng bagong guidelines ang mas mabilis na activation ng CLP sa loob ng 7 araw mula sa sakuna at pinapayagan ang loan renewal makalipas ang 6 na buwan kung hindi overdue ang dating utang. Maaring mag-apply online ng mga miyembro sa pamamagitan ng paglalagin sa my.sss o SSS mobile app. Binuksan ng Government Service Insurance System o GSIS ang emergency loan window para sa mga miyembro at pensyonado sa mga nasalantang lugar sa Luzon, kabilang ang Cavite, Quezon City, Umingan sa Pangasinan at Kalumpit, Bulacan. Ayon kay GSIS OIC Juliet Bautista, ang programang ito ay tulong pinansyal para sa mga apektado ng bagyong Krising at habagat. Maaaring makautang ng hanggang 40,000 pesos. Ang mga miyembrong may dating emergency loan, habang 20,000 pesos naman para sa first-time borrowers. Payable ito sa loob ng 3 taon na may 6% interest rate at walang processing fee. Ang aplikasyon ay bukas hanggang August 23 para sa Umingan at Kalumpit at hanggang October 23 naman para sa Cavite at Quezon City. Nananatili pa rin hanggang ngayon sa isang evacuation center sa Baseco sa Maynila ang nasa 260 mga pamilya. Bunsod pa rin ang nararanasang walang tigil na mga pagulan. Sa ngayon, may ilang mga kalsada pa rin sa lungsod ng Maynila ang hindi madaanan ng mga sasakyan dahil lubog pa rin sa baha. Mula sa Maynila, kumuha tayo ng update kay Dante Amento Live. Dante, ano na ang latest sa sitwasyon ng mga evacuee dyan sa Manila at wala naman bang nagkakasakit na?
Magandang tanghali. Sa ngayon ay ongoing itong ginagawang pagkuha ng kanilang mga pangalan ng mga magpapamilya-pamilya upang mabigyan sila ng kaukulang ayuda mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila. At so far, wala pa naman tayong nakuhang datos na particular dito sa ating kinaroroonan, ang Hermenegildo Atienza Elementary School, kung mayroon na bang nagkakasakit na mga kababayan nating lumikas. Sila ay unang umalis doon sa kanilang mga tahanan noon pang Lunes, July 21, dahil nga sa patuloy na mga pag-ulan at nakaranas din sila ng mga pagbaha dahil yung kanilang mga lugar ay malapit sa mga baybayin. Kaya dapat lamang na umalis sila doon upang hindi sila gaanong maapektuhan ng sama ng panahon. Hindi pa pinapayagan ng pamahalaang lungsod ng Maynila na umuwi sa kanilang mga tirahan ang nasa 260 families o katumbas ito ng 1,109 individuals dito sa Barangay 649 o Baseco Compound. Sila ay pansamantalang tumutuloy dito sa Hermenegildo Atienza Elementary School. 602 rito ay mga adult o katandaan, 493 naman ang mga minor, at mayroon tayong nakuhang datos na 11 mga senior citizen. Lumikas sila noong July 21. Hanggang sa ngayon ay baha pa rin ang kanilang mga lugar dahil sa mga nararanasang pag-ulan, lalo na yung kanilang mga tahanan ay malapit sa tabing dagat. May mga kalye rin dito na ating nakita kanina, umiikot tayo, nalubog pa rin sa tubig baha. Hindi ito madadaanan ng mga maliliit na sasakyan tulad ng tricycle at mga motorsiklo. Kabilang naman sa mga naipagkaloob na sa kanilang mga ayuda ay pagkain, modular tents, food packs, tubig na inumin at hygiene kits mula sa iba't ibang non-government organization o NGOs at mula rin sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Sa kasalukuyan sa kabuuan dito sa Maynila ay mayroong 395 na mga pamilya ang lumikas dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon o hanging habagat, low pressure area, at mayroon pang mga bagyo ngayon o bagyo na umiiral sa ating bansa. At nasa 6 nga sila ng mga evacuation center at kaugnay nga nitong sama ng panahon na nakakaapekto sa ating bansa ay nagdeklara na rin itong pamahalaang lungsod ng Maynila kahapon na sila ay under state of calamity sa pamamagitan ng Resolution Number 1. Ibig sabihin nito, ang lahat ng mga barangay na nandirito sa Maynila ay maaari na nilang gamitin kaagad-agad yung kanilang mga calamity fund upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. So kung sino man ang ating mga kasambahay na gustong tumulong po dito sa ating mga kababayan na apektado ng mga pagbaha, bumisita lamang sa tanggapan ng Manila Social Welfare and Development o MDSW, makipag-ugnayan sa kanila sa mga pwede ninyong may abot na tulong sa ating mga kasangbahay. Pero batay sa ating obserbasyon, kailangan nila ngayon ng mga hygiene kits, sa mga sabon, inumin at mga diaper para doon sa ating mga maliliit na mga chikiting habang sila ay hindi pa nakakauwi sa kanilang mga tahanan. Paalala ng pamahalaang lungsod ng Maynila, hanggat hindi pa ligtas ay mananatili lamang sa kanilang mga tahanan ang mga residente, lalo na ang mga mag-aaral sapagkat suspendido naman ang pasok sa lahat ng antas ng mga pampubliko at maging pribadong paaralan, hindi lamang dito sa Maynila kundi sa iba-ibang pang mga lugar. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nasa mahigit 500 tonelada ng basura ang nahakot na Metropolitan Manila Development Authority mula sa mga pumping stations sa National Capital Region simula noong July 18 hanggang July 22. Samantala, nakakuha naman ng mga nakabarang plywood at tipak na bato ang MMDA sa isinagawang declogging sa drainage sa ilalim ng MRT-7 Batasan Station. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Sari-saring basura ang nahakot ng Metropolitan Manila Development Authority mula sa mga pinaga ng pumping station noong kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Sa Trepa de Galina Pumping Station, nakakuha ang MMDA ng mga nagkalat na old furniture, sirang refrigerator, gulong, sanga ng puno at ilang pang malalaking basura. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, delikado na mapunta ang mga basurang ito sa loob ng makina ng mga pumping station. Ayon pa kay Artes, isa rin ito sa naging dahilan ng mabagal na paghupa ng tubig baha. Ang problem pa rin,
pinakita ko nga sa kanila na yung volume talaga ng basura doon sa na nahihigop po ng aming pumps na nagpapabagal din po ng pagbomba namin ng tubig palabas po ng major waterways. Sa datos ng MMDA, mula noong July 18 hanggang July 22, nakakuha sila ng nasa 526.8 tonelada ng basura sa mga pumping station sa National Capital Region. Habang nasa 76.92 tons naman ang nahakot sa mga isinagawang paglilinis ng mga otoridad sa mga binahang lugar. Samantala, nag-inspeksyon din ng MMDA sa Commonwealth Avenue sa ilalim ng batasan station ng MRT-7. Sa binuksang drainage, nakakuha ang MMDA na nakabarang plywood at tipak ng bato. Again, hindi tayo naghahanap ng mga faults dito, kundi maghanap ng solusyon. Although yung sa kabila, titi-check din ng contractor kung talagang na barahan yung outlet ng kanilang poste. So, basta ang commitment naman po ng may-ari ng MRT-7, whether or not sila ang nakabara, naka-apekto yung kanilang construction, tutulong sila sa pagsasaayos para mawala yung baha dito sa Commonwealth. Bilang solusyon, inihahanda na ng MMDA na palakihin ang butas ng inlet ng drainage sa lugar. Sa kasalukuyan ay ganito ang laki ng butas ng inlet ng drainage dito sa may batasan Commonwealth Avenue. Kaya para mabilis na maibsan ng tubig baha, pinaplano ng MMDA na gawing 3x3 square meters ang laki ng butas nito. Dati daw kasi itong inlet na to, malaking grating, 3x3. So nasaran, hindi natin alam kung way before na na-construct tong MRT-7. So ibabalik po natin kasi kailangan natin maharang yung tubig na nanggagaling doon sa taas at mailabas natin papunta doon sa nearby creek. Sa isang pahayag, sinabi ng MRT Line 7 Project Management Office na nakasuporta sila sa mga proyekto ng MMDA, Department of Public Works and Highways at lokal na pamahalaan sa mga hakbang upang maiwasan ang pagbaha. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aabot na sa mahigit 8,000 mga pamilya sa Cordillera Administrative Region ang naapektuhan ng magkakasunod na bagyong pumasok sa bansa. Dala pa ang epekto ng habagat. Sa ngayon ay patuloy ang paghahatid ng Department of Social Welfare and Development CAR ng mga family food packs at iba pang tulong para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Mula sa Baguio City, makipalita tayo kay Grace Doctolero live. Ano na ang latest sa weather situation dyan sa Baguio at mayroon bang mga bagong insidente ng landslide ang naitala dyan? Yes, Aga, sa ngayon nga ang weather situation ngayon dito sa Baguio ay hindi pa natin gaanong ramdam ang epekto nitong bagyong Emong. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Benguet ay gamitin natin itong pagkakataon na ito na makapaghanda para sa posibleng epekto nga nitong bagyong Emong. At sa kasalukuyan ngayon ay meron ng mga naitalang mga pagguho ng lupa, pangunahin na nga dito sa Itogon, Benguet. Aabot sa 8,800 na pamilya na binubuo ng aabot sa 27,000 na individual na apektado mula sa 97 na barangay sa rehiyon. 15 pamilya ang nananatili sa evacuation center habang 67 na pamilya ang nakisilong sa kanilang kamag-anak. 19 na bahay naman ang nasira. Nakapagbigay na rin ang DSWD at LGUs ng aabot sa 6.7 million na halaga ng tulong. Nag-deploy na rin sila ng mobile kitchen sa Upper Market Evacuation Center sa Baguio City. 10 pamilya na binubuo ng 37 na individual ang nananatili sa evacuation center. Nakapagtala na rin ang Department of Public Works and Highways Cordillera ng aabot sa 49 million na halaga ng danyo sa infrastruktura dahil sa mga nararanasang pagguho ng lupa, road cut, road slip at iba pa. Ayon sa ahensya, tinatayang 97 million pesos ang halaga para sa repair ng mga nasira. Nananatili namang nakasara ang Cannon Road dahil sa patuloy na rockfall sa Camp 6 Tuba, Benguet. Nakabukas lamang ito sa mga residente ng lugar. Sa Regional Disaster Risk Reduction Management Office Center, pinaghahandaan nila ang paparating na bagyo na binabantayan. Iginiit niya na ang pangunahing nailista sa rehiyon ay ang pagbuho ng lupa. Dahil dito,
Ipinapaalala naman ang pag-iingat ng publiko at maging alerto lalo na at nararamdaman na ang epekto ng habagat. Aga sa ngayon nga ay ipinapaalala pa rin ng lokal na pamahalaan ng Benguet at dito sa Baguio City na kung kinakailangan mag-preemptive evacuation ay magsagawa para nga makaiwas o mailigtas itong epekto nga nitong bagyong Emong. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Dahil sa patuloy na pag-ulan sa Barangay Poblacion, Malvar, Batangas, inilikas na ang ilan sa mga residente at dinala sa evacuation centers. Mula sa Malvar, Batangas, may report si Lynette Bahe, live. Lynette, nasa ilang mga residente ang inilikas dyan sa Malvar at gaano nakataas ang baha dyan? Ella, as of 10:45 a.m., tinatayang nasa 149 na pamilya na ang inilikas mula sa Barangay Poblacion dito sa Malvar, Batangas dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa kanilang lugar at umabot na hanggang Lagpas Bewang. Dahil sa tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan mula pa kagabi hanggang kaninang madaling araw, tumaas na ang level ng tubig baha sa Barangay Poblacion. Ayon sa mga residente, hindi pa ganito kataas ang tubig kahapon, ngunit dahil sa walang sumpay na pagbuhos ng ulan, tumaas ang tubig at sa ngayon ay umabot na sa mga 3 hanggang 4 na talampakan ng tubig sa ilang bahagi ng barangay. Dagdag pa nila, madalas na raw nilang maranasan ang ganitong sitwasyon sa tuwing may bagyo o malakas na buhos ng ulan, subalit hanggang ngayon ay wala pang konkretong hakbang na nagagawa upang maresolba ang problemang ito. Sa kabila nito, agad namang nakapagresponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Malvar, kasama ang mga barangay officials upang mailikas ang ilang residenteng apektado ng pagtaas ng tubig, partikular na sa Barangay Poblacion. Sa kasalukuyang nananatili sa isang itinalagang evacuation center ang mga inilikas na pamilya dito sa Malvar Cultural Center habang patuloy ang monitoring sa sitwasyon ng lokal na pamahalaan. Patuloy rin ang paalala sa mga residenteng nananatili sa kanilang mga tahanan na maging alerto sa anumang babala o abiso ng mga otoridad. At yan muna ang latest mula dito sa Malvar, Batangas. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lynette Bahe. Umakyat na sa kritikal ang level ng tubig sa Mamburao River na nagdurugtong sa bayan ng Barangay Tayamaan sa Occidental, Mindoro. Bunsod pa rin ito ng walang humpay na pagbuhos ng ulan sa bayan. Agad na itinali ang mga bangka na kasalukuyang nakapwesto sa may ilog upang hindi ito anurin papalayo ng malakas na agos. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang forced evacuation sa mga residente sa lugar, katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Occidental, Mindoro. Magpapatupad ng work from home arrangement ang Department of the Interior and Local Government sa ilang sangay ng ahensya dahil sa walang tigil na pag-ulan at pagbaha. Sa ibinabang kautusan, pinapayagang magtrabaho sa bahay ang mga empleyado ng DILG sa Metro Manila, Ifugao, Benguet, Mountain Province, Abra, Kalinga at Apayao sa Cordillera Administrative Region at iba pang lugar na apektado ng sama ng panahon. Gayunman, hindi kasama sa maaaring mag-work from home ang mga empleyado na may mahalagang papel ngayong tag-ulan upang hindi maapektuhan ng trabaho at serbisyo. Maging ang mga naka-assign sa 911 hotline para sa mas mabilis na responde ng mga otoridad sa oras ng pangangailangan. Lalo pang lumakas ang bagyong Emong at nasa typhoon category na, habang inaasahan namang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dante. Subalit, may isa pang bagyo ang namuo sa labas ng PAR ang binabantayan ng Pag-asa. At para alamin ang update sa 3 bagyong binabantayan ng Pag-asa, narito po si Mr. Benison Istareha, ang weather specialist mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
Base po sa ating latest satellite animation po ay huling namataan itong si Bagyong Dante, 735 kilometers po east-northeast ng Itbayat, Batanes at taglayang hangin na 75 kilometers per hour pa rin malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. So may kabilisan po ito sa ngayon at kita dito sa ating animation na palabas na po siya ng ating area of responsibility either mamayang hapon or gabi. Samantala, itong ating minomonitor pa na isang bagyo na mas malapit sa ating kalupaan, ito po ay si Typhoon Emong. So as of 8 in the morning, nag-intensify pa po siya as a typhoon. Lumakas pa up to 120 kilometers per hour po malapit sa kanyang gitna at may pagbugso na umaabot naman sa 150 kilometers per hour at kumikilos po ng mabagal south-southeast. So kung mga nakarang for the last 24 hours po, kumikilos kasi siya ng pababa ng pakaliwa. Pero inaasahan po natin sa mga susunod na oras ay babagal yung pagkilos niya pakanan po or pabalik na muli dito sa kalupaan po ng Northern Luzon. Samantala, bukod pa dyan, meron po tayong minomonitor na panibagong tropical depression or mahinang bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility dito po sa kaliwa ng Southern Guam. Ito po ay tropical depression na nasa 2,065 kilometers po silangan ng Southern Luzon as of 10 in the morning. Base naman po sa ating analysis, wala itong direktang epekto po sa ngayon at hindi naman inaasahang papasok ng ating PAR dahil kikilos po ito pahilaga dito po sa North Pacific Ocean. And kung mapapansin po nila, base na rin sa ating animation, yung habagat or southwest monsoon po patuloy na pinalalakas pa rin nitong sinabagyong Dante and Emong, kaya kitang-kita yung makakapal po na ulap associated dito sa habagat, dito po sa natitirang bahagi pa ng Central and Southern Luzon na ibig sabihin magdadala pa rin po ng malalakas na mga pag-ulan. Sa ngayon po, meron pa rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 3 or babala po sa malakas na hangin. Kabilang na dyan ang northern portion of Pangasinan, western portion of La Union, at ang southwestern portion of Ilocos Sur. Signal number 2 naman po dito sa Ilocos Norte, na dito ng bahagi ng Ilocos Sur, rest of La Union, ganyan din ang central portion of Pangasinan, buong Apayao, signal number 2, pababa ng Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, hanggang dito po sa may Benguet, signal number 2, Babuyan Islands, northern and western portions ng mainland Cagayan, at ang western portion of Nueva Vizcaya, signal number 2 po. Pag meron tayong signals number 2 and number 3, possible po yung malalakas na hangin na posibleng makasira ng ilang pananim, ng mga maliliit po na puno at yung mga mahihinang istruktura. Signal number 1 naman po, asahan din yung mga pabugso-bugsong malakas na hangin dito sa may kulay blue po. Kabilang na dyan ang Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, western and central portions of Isabela. Ganyan din na natitirang bahagi po ng Nueva Vizcaya, buong Quirino, signal number 1, natitirang bahagi ng Pangasinan, hanggang dito po sa may northern and central portions of Zambales, buong Tarlac, at sa western and central portions of Nueva Ecija. Base po dun sa pinakahuling track nitong si Bagyong Emong, ay possible na magtaas pa tayo ng hanggang signal number 4 po given na typhoon intensity na po ito dun sa mga areas na pinakamalapit yung sentro ng bagyo. Habang possible na madagdagan pa ng kaunti yung mga lugar dito sa may northern and central Luzon na magkakaroon ng mga wind signals. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding kay Bagyong Emong. So within the next 24 hours, ito po yung pinakang crucial na part. Dahil ito yung time kung saan pinakamalakas ang Bagyong Emong, sa ngayon 120 kilometers per hour. Pero posible pa itong lumakas ng bahagya up to 130 kilometers per hour habang binabagtas po itong West Philippine Sea na unti-unting palapit dito po sa may Ilocos region. Possible siya maglandfall po base sa ating latest track either mamayang late evening or bukas ng madaling araw dito po sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte area. Pero given po yung ating cone of probability, kung mapapansin po natin itong kulay puti, possible siyang dumaplis yung sentro dun sa may northern portion of Pangasinan, and possible din na bumaba yung landfall area dito sa may areas ng La Union at umakyat pa ng bahagya patungo dito sa may northern part ng Ilocos Norte. Estimated location po bukas ng umaga ay sa vicinity ng bayan ng Lagayan sa Abra. 24 hours further po simula po bukas ng umaga, so that's
Friday to Saturday, kung mapapansin po nila, magiging mabilis yung pagkilos ng bagyo, and at the same time, malaki yung impluwensya ng pagdaan po dito sa may Northern Luzon. Kaya naman, from severe tropical storm bukas ng umaga, possible na mabilis itong ihina pa bilang isang tropical depression. Maring dumaan po siya bukas ng umaga hanggang gabi dito po sa may Apayao, Abra, gayon din ang malaking bahagi ng Cagayan Province as well as Batanes. And then pagsapit ng Sabado ng umaga ay nasa may northern portion po ito ng Philippine Sea patungo sa may Okinawa, Japan. At pagsapit naman po ng Sabado ng hapon, most likely nakalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility as a low pressure area. Pero kung mapapansin po nila, based dun sa location kasi nitong si Bagyong Emong, ay mag-enhance pa rin po ito ng habagat or southwest monsoon over this weekend sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa ngayon po, ito yung ating forecast rainfall for the next 24 hours or simula po ngayon hanggang bukas ng tanghali. Itong mga lugar po na may kulay pula, associated yan sa pinakamalalakas po ng mga pag-ulan. Hanggang bukas nga ng tanghali, possible po yung may paminsan-minsan mga intense to torrential rains. Kabilang na dyan yung Ilocos Sur, La Union, Benguet, pababa ng Pangasinan, Zambales, and Bataan, down to Occidental Mindoro. Impluwensya po yan ng pinagsamang epekto ng habagat plus si Bagyong Emong. Meron din po tayong orange or around 100 to 200 millimeters po na dami ng ulan. Rather, dito po sa mga lugar na may kulay orange, kabilang ng Ilocos Norte, bababa ng Abra, Mountain Province, Ifugao, down to Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, posible pa rin umabot hanggang 200 millimeters po ang dami ng ulan. Gayon din sa Rizal, Laguna, Cavite at Batangas. Habang yung kulay dilaw naman po, halos yung natitirang bahagi po ng Luzon, meron tayong possible na 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan simula ngayong tanghali hanggang bukas na tanghali. Gayon din po ang lalawigan ng Antique. Kapag meron tayong kulay pula, itong mga nakikita natin kapag more than 200 millimeters ang dami ng ulan, possible na po yung widespread incidents of flooding plus possible din po yung mga landslides given na nitong mga nagdaang araw po ay patuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Sa iba pang balita, ipinanawagan ng isang kongresista ang payak na pagdaraos sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Sa gitna ito ng matinding epekto ng habagat at iba pang weather system sa maraming komunidad sa bansa. Narito ang report ni Rosalie Coz. Hindi akma na magkaroon ng magarbong taunang ulat sa bayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, bunsod ito ng daang libong pamilyang naapektuhan ng mga pagbaha at iba pang trahedyang dala ng malalakas na buhos ng ulan, dulot ng habagat at iba pang weather systems. Kaya umaapela ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso at sa PBBM administration ng payak na pagdaraos ng State of the Nation Address o SONA sa July 28. Hindi ito ang panahon para magpabongga. Ito ay panahon para sa malasakit, pagpapakumbaba at agarang aksyon. Ako po ay buong kababaang loob na nananawagan sa mga kapwa ko mambabatas. Kusa na po natin gawing payak o simple ang pagdaraos ng SONA sa Lunes. Dagdag pa nito, mas dapat paglaanan ng gastos ng pamahalaan ang tulong na kailangang ipagkaloob sa mga apektadong kababayan. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, mahigit 540,000 pamilya ang apektado ng mga insidenteng may kinalaman sa masamang kalagayan ng panahon. Napaka-insensitive po kung iro-roll out ang red carpet para sa SONA habang ang ating mga kababayan ay walang bubong na masilungan. Gayun din, ayon kay Akbayan Party List Representative Sendanya, dapat isa sa maging laman ng talumpati ni PBBM sa Lunes, July 28 ay kung nasaan ang agarang tulong para sa mga nasalanta at ano ang solusyon sa mga tumitinding pagbaha sa gitna ng bilyong pisong pondong inilalaan para tugunan ito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatras ng Panel of Prosecutors ng Department of Justice o DOJ ang inihain nilang apela sa illegal drug case laban kay dating Senator Laila De Lima at Ronnie Dayan. Narito ang report ni Dante Amento.
Naghain ng motion to withdraw ang Department of Justice o DOJ panel of prosecutors sa Muntinlupa City Regional Trial Court. Inatras ng panel ang kanilang apela o motion for reconsideration sa acquittal o pagpapawalang sala ng hukuman kina dating senador at ngayon ay Representative Laila De Lima at Ronnie Dayan sa kasong illegal drug trade. Ayon sa panel of prosecutors, ang kanilang desisyon ay matapos ang konsultasyon at utos ng Prosecutor General. Dagdag pa ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, nagkasundo silang iurong ang apela dahil sa issue ng double jeopardy. Kaugnay nito nagpasalamat si De Lima sa naging hakbang ng DOJ. Pero binatikos nito ang pagyurak o mano ng prosecutors hindi lang sa kanya kundi sa sistemang legal ng bansa. Kung papayagan anya ang mga ito na hindi maparusahan ay walang sino mang ligtas. Dagdag pa nito, kailangang papanagutin ang mga ito sa kanilang ginawa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbigyan ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na suspendihin ang desisyon sa hiling nilang interim release para sa dating presidente upang makalap ang mga impormasyon hinggil dito. Pero nilinaw ng pre-trial chamber, hindi remedy ang pagsuspinde sa proceedings sa isang request para sa interim release. Ang kanilang ginawa ay hindi rin prejudging sa issue, ngunit para sa tama at efficient na proseso o judicial proceedings, tungkulin anya ng defense na ibigay sa ICC chamber ang lahat ng impormasyon upang suportahan ang kanilang hiling na interim release. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 9 na nagsasabi, "Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa Kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na liwanag at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.